after ng resurrection na nagpunta po si Mary, 'di ba? Si Mary ang pumunta sa libingan ni Jesus kung saan wala na yung bangkay ni Jesus. Amen? So, gusto ko lang ibigay yung briefing ng after resurrection sa bawat isa sa atin na after ng kamatayan ni Jesus, amen, siya pa rin po ang kumakatagpo sa atin. Hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Siya ang kumakatagpo sa bawat isa sa atin. Sa panahon na ikaw ay umiiyak, 'di ba? Namatayan ka, nasasaktan ka, si God ang kumakatagpo sa iyo. Hindi ikaw ang kumakatagpo sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, He is close to broken hearts. Amen? So ano man yung mga disappointment mo, amen, si Jesus ang nagmi-meet sa atin, hindi tayo. Amen? So pangalawang storya ko is Jesus find us in our disappointment. Amen? Kapag na-disappoint tayo, kung babasahin niyo po, yung after na resurrection ni Jesus, makikita niyo doon, may dalawa, si Cleo po, may isa siyang kaibigan, amen, na naglalakad pabalik, papalayo talaga sila sa lugar kasi nawalan sila ng pag-asa. Na-disappoint sila na akala nila, di ba, na si Jesus daw ang tagapagligtas, akala daw nila, andun na yung pag-asa nila pero nawala pa. That is the hard things na narinig ng Diyos sa mga tao. Minsan tayo, 'di ba po? Andun yung ating pag-asa. And sometimes nadi-disappoint tayo sa pag-asa na 'yon. So itong dalawang magkaibigan na to, habang naglalakad sila pabalik, no, papalayo sila, actually papalayo. And yun naman yung ugali natin once na di-disappoint tayo, papalayo tayo. Lalayo tayo, magpapakalayo tayo. Amen? So habang naglalakad sila, sinabayan sila ni Jesus. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Ikaw na lang yata hindi nakakaalam, pero hindi nila napansin, hindi nila nakilala si Jesus. Dahil sabi doon sa kasulatan, blind sila. Sarado ang mata nila. And sometimes ganun tayo. Pag nadi-disappoint tayo, mga mata natin sarado. Amen? Hanggang sinabayan sila ni Jesus habang naglalakad sila. Mga hangal kayo, sabi sa kanila ni Jesus. Hanggang ngayon ba naman, hindi kayo naniniwala sa propesiya? Hindi ba kailangan talagang maghirap muna? Parang ganun yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Hindi nyo pa rin ba naintindihan ang lahat ng ginawa? Parang lahat ng ginawa niya. Amen? Kaya, siguro po hindi nyo naririnig yung kwento na yon, pero naging topic namin yon ni Nanay Selena. And shinare ko yun sa kanya that night na habang nag-uusap kami. Hanggang tumigil sila. Amen? Hanggang sa sila ay, nung huminto, tapos inimbitahan nila si Jesus Christ sa kanilang tahanan. After resurrection po yun. At talagang magtutuloy-tuloy si Jesus. Talagang lalakad si Jesus. And sometimes, gusto lang din ni Jesus na i-invite natin siya kasi siya yung Panginoon na hindi sa pilitan. Hindi niya pinipilit yung sarili niya sa atin. Lalo na pag nadi-disappoint tayo, Jesus found us in our disappointment. Hindi naman silang naganap kay Jesus. Si Jesus ang sumabay sa kanila habang naglalakad nung papalayo sila. Habang pinag-uusapan nila na nabuhay daw si Jesus Christ, pero sila, patuloy pa rin silang naglalakad. Dahil na-disappoint sila. Dahil sa pag-asang inaasahan nila. Amen? And sometimes kayo din, may mga inaasahan kayo na kapag dinisappoint kayo, lumalayo kayo. Yun yung choice ninyo is lumayo. And ganun din sila. Na human nature ng tao na pag na-disappoint, lumalayo. Amen? So hanggang pinaupo nila si Jesus sa table, nakipag-communion sila. Nung hinati-hati ni Jesus, sa harapan nila yung tinapay, saka lang nila nakilala si Jesus. Binuksan ang kanilang mata. Amen? Natanggal yung takip ng kanilang mata at nakilala nila si Jesus. At nung panahon na nakilala nila si Jesus, habang nakikipag-communion sa kanila si Jesus, nawala si Jesus sa kinauupuan niya. Siguro po hindi niyo madalas naririnig yung kwento na yon, pero subukan niyo pong basahin yung kwento sa book po ng Luke. Nasa book po ng Luke yon, no? Sa Luke 24:13 hanggang 35. Makikita niyo po yan after ng resurrection. So, Jesus find us in our disappointment. That is my second week na sinishare ko po sa mga kapatid. And then after that, in third week,
Jesus find us in our doubt. Sa panahon na nagda-doubt po tayo sa Panginoon, si Jesus po kinakatagpo tayo. And that is yung life po ni Thomas. Amen? Yung life ni Thomas na nag-doubt siya dahil nung unang nagpakita si Jesus sa mga disciple, wala doon si Thomas. Nung tumagos si Jesus doon sa pintuan, dahil takot na takot sila noon, nakalak yung mga pintuan. Si Jesus Christ, bigla siyang tumagos doon sa pintuan, lumabas na lang siya. And kaya para wag silang matakot, sabi ni Jesus, peace be with you. Peace be with you, sabi niya. Wag kayong kalma lang, parang ganun. Dahil nga, syempre, sino ba namang hindi matatakot? Patay ang alam nila, patay na si Jesus, biglang lumabas sa harapan nila. O, kalma lang, relax. Ako lang ito, parang ganun. Peace be with you. Kaya yun yung unang bati niya sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan ang sumainyo, sabi niya. Yun ang dala-dala niya, kapayapaan. Kasi di na nila alam gagawin nila. Amen? Nakita niyo po, even sa mga doubt ng tao, Jesus found us. Even sa doubt mo. Amen? Marami ka ring doubt sa mundong ito. Jesus found you. Hindi ikaw nakatagpo sa Diyos. Si Jesus pa rin after the resurrection. Si Jesus pa rin ang kumakatagpo sa kanila. Jesus found you. Kaya nga, nilagyan ko to ng series na Found. Amen? Mula sa pumunta sa libingan niya, hanggang sa papalayo na naglalakad ng mga taong naniniwala sa kanya, hanggang nung pumunta na siya sa mga disciple. Amen? Nung pangalawang punta niya sa disciple, di ba? Doon niya nakita si Thomas. Amen? At habang wala doon si Jesus, hindi naman niya naririnig na sabi ni Thomas, maniniwala lang ako pag nakita ko yung butas sa kamay niya at saka butas sa tagiliran niya. Amen? Hindi natin masisi si Thomas. Kasi hindi pa sila nakakita noon ng mga ganong klaseng pangyayari. Amen? Pero hindi yun naging hadlang para layuan siya ni Jesus. Jesus found him in his doubt, mga kapatid. 'Di ba? Nung nagda-doubt ka sa Diyos, kinatagpo ka pa rin ng Panginoon. Kahit nagda-doubt tayo sa Diyos, hindi siya lumalayo. Kusa pa rin siyang lumalapit. Eto ako, Thomas. Halika, Thomas. 'Di ba? Paglabas niya ulit doon sa pinto, tumagos ulit siya sa pinto. Peace be with you, sabi niya ulit. Sinong una niyang nilapitan sa mga disciples? Si Thomas. Lumapit siya kay Thomas. Kahit na nagda-doubt si Thomas, kahit sinabi ni Thomas, wala naman siya doon nung sinasabi ni Thomas na gusto kong tusukin, gusto matusok yung sa tagiliran niya para bago ako maniwala. Pero siya pa rin yung nilapitan ni Jesus. Kahit sa sobrang doubt niya. Hindi para sigawan. Hindi para i-rebuke siya, 'di ba? Kundi para patunayan sa kanya na totoo ako, Thomas. Halika, itusok mo yung daliri mo sa kamay ko. Itusok mo yung daliri mo sa tagiliran ko. Now you believe. Diba? Naniniwala ka na ba ngayon? Kasi nandito na ako sa harap mo. Sometimes ganun tayo. Gusto natin lagi may makita bago tayo maniwala sa kanya. Kahit ang dami-dami ng bagay na nakita nilang miracle about kay Jesus. And after resurrection, yun po yung nangyari. Sabi ni Jesus, naniniwala ako yung revelation na binigay ng Panginoon na kaya nakasulat yun sa Bible. Kasi gusto niyang ipaunawa sa iyo ngayon yung revelation na mapalad ka na hindi nakakakita, Kuya Fred, sa Panginoon. Pero naniniwala ka, Kuya John. Mapalad ka, Kuya James, na hindi nakakakita sa Kanya para maisulat ang revelasyon na yon, Kuya Yolando. Na para hanggang ngayon binabasa natin na mapalad tayong lahat dahil yung revelation na yon, para sa iyo pa rin yon. Dahil kinatagpo ka ng Diyos ngayon. Na sinasabi niya sa iyo, na kahit hindi niyo ako nakita katulad ni Thomas, mas mapalad kayo na hindi nakakita sa akin. Pero naniniwala. Kasi kinatagpo ka niya. Amen? Kinatagpo tayo ng Diyos. Amen? Jesus found you. Found me in my doubt. Amen? Para maisulat pa rin, paulit-ulit na mababasa ng mga tao yon.
Kapag nagbasa sila ng Bible, kahit wala na tayo, paulit-ulit na mababasa ng mga anak natin, ng mga apo natin, yung sinabi ni Jesus kay Thomas. Amen? And today, Jesus found us in our failure. Amen? Ito po yung kasunod ng series ng Found. So, Jesus find us in our failure. So, si Jesus, siya pa rin po ang kumakatagpo sa atin sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng failure. Lahat tayo may mga failure. Lahat tayo may common area ng pagbabago na dahil sa failure natin na hindi nag-work. Amen? May mga plano tayo na nung sinabi natin, amen, after ng mga month na wala, 'di ba? Hindi natuloy. May nagkaroon ng problema, nagkaroon tayo ng failure. And sometimes we are comparing ourselves sa other people, sa ibang tao, sa kapitbahay, sa coworker. Amen? O yung mga feeling natin na nalileft behind. Amen? So there's many room sa atin po na nag-carry tayo ng mga bigat, ng mga weight dahil sa mga failure natin. Sometimes sa trabaho, sa career natin, sometimes sa pamilya. Sometimes sa finances natin, sometimes sa education ng mga anak. And most of the time, relationship natin or sa faith natin. Amen? Marami, name it mga kapatid, marami tayong mga failure. Amen? But failure doesn't just stay, 'di ba? In the moment. Minsan parang sinusundan tayo nito. It follows you. Amen? At nagsisimula itong mag-show up kung paano ka magre-respond sa mga failure na to. Paano ka mag-iisip pag nagkaroon ka ng failure? Paano mo makikita yung sarili mo pag nagkaroon ka ng failure? Amen? Kasi kung anong minamagnify mo, yun yung magiging ikaw. Amen? So, what we do? Ano yung ginagawa natin? What we do when we fail? Saan tayo nagsisimula? Saan natin nakikita identity natin? Kasi kung hindi tayo careful, kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, napakadelikado po. There's a danger. Amen? There's a danger. Kaya kailangan ma-convince natin yung sarili natin kung sino tayo. Sa panahon na nag-fail tayo, ma-convince natin yung sarili natin. Kasi there's a man in the scripture after ng resurrection ni Jesus. Amen? Exact weight. Siguro magkakaiba lang tayo ng failure, pero parang pare-pareho ng bigat yung nararamdaman natin. Amen? Na parang lahat tayo, hindi tayo capable na i-carry yung bigat na ating nararamdaman. At ganun din maaari ang pakiramdam ninyo sa pakiramdam ni Peter. Amen? Kung saan si Peter, nagkaroon siya ng failure. Amen? Siya yung one of the closest disciple ni Jesus. He walked in the water with Jesus. He witnessed miracle, diba? Sa first hand ni Jesus. Amen? Nung kinatagpo siya ni Jesus, when Jesus found him, di ba po, sa dagat, na walang mahuli. Amen? Si Jesus din ang pumatagpo sa kanya nung siya ay failed na mag-catch ng fish, na wala siyang mahuli na buong magdamag. Amen? Kaya gusto ko lang ma-realize nyo sa message na to kung bakit ko ginawa tong series ng Found. Is Jesus found you too? Hindi ikaw ang nakatagpo kay God. Siya po ang laging kumakatagpo sa atin. Amen? So, yung dito po, yung dininay niya si Jesus, even sinabi niya na, even I die for you. Diba? Mamamatay ako para sa'yo, hindi kita i-deny. Amen? Pero hindi niya yung nagawa. Pero gustong-gusto yan ng puso niya. Yun talaga yung gustong-gusto niyang gawin kasi mahal naman niya talaga si Jesus. He meant it. He believed it. Amen? Ang pagkakamali lang natin, minsan hindi tayo ang totoong nakakaalam ng future natin, ng plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? What happened next? Hindi natin alam yon. Only God knows that. Sometimes, alam nyo,
Minsan iniisip ko, ang free will is scam. Pag binabasa ko yung Bible, sabi ko, totoo, alam mo Lord, nararamdaman ko wala naman talagang free will. Alam nyo, kung babaybayin nyo lang ang Bible, habang nagsasalita po ako, pahanap po ng John, Ate Jane, John 18. Habang binabaybay ko po yung Bible, no, pag nakikita ko yung mga pagkakamali ng tao, alam nyo, sa totoo lang, doon ko na-realize, Lord, alam mo, parang gusto kong maniwala na bawat pagkakamali namin, hindi lang yun dahil pinili namin. Parte yun ng kwento mo sa amin. Na kahit anong gawin namin, hindi namin yun mapapalitan ng sinasabing free will. Kasi kahit saan ko isipin, sa lahat ng kwento, alam ng Panginoon yung mangyayari sa susunod. Alam ng Diyos kung paano ka magdidesisyon. Alam niya na i-betray siya ni Judas. Pero sinama pa rin niya sa circle si Judas. At alam niya din na hindi gusto ni Judas na i-deny siya. Dahil siya mismo ang nagsabi na kung alam mo lang kung bakit ka pinanganak, hindi mo gugustuhin ipanganak. Kaya para sa akin, ang free will is scam. It's all done, mga kapatid. It's all done. Walang sorpresa sa kanya. Akala nyo lang may free will kayo. Akala nyo lang kayo ang namimili. Pero ang totoo, tapos na ikwento nyo. Tapos na ikwento natin. Alam ng Diyos kung saan point mo siya i-deny at hindi i-deny. Pero isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Nothing can separate you from the love of God. Nor death, sabi nga niya, hindi ang kasalanan mo. Kaya ganun ko naiintindihan kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil kahit tapos na yung kwento mo, you are predestined. Kaya alam ko na bawat isa sa atin naka-predestined. Hindi na pwedeng magbago yon. It's established. Nalalagay lang sa tao na may free will kayo. Pero isipin yung mabuti. Lahat ng nangyari sa kwento ng Bible. Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin, but that's my thought. That's the knowledge of wisdom na alam ko. Free will is scam. Dahil walang sorpresa sa kanya. Walang mystery sa kanya. Akala mo lang namimili ka. Akala mo lang namimili ka. Pero ang totoo, kahit piliin mo yon, kung saan kanya tinawag, dun ka pa rin niya dadaling. Kahit piliin mong lumayo, kakatagpuin ka pa rin niya. Kahit piliin mo na alam mo yon, magalit, umalis, hindi. Iko-convict ka pa rin niya. Babalik at babalik ka kung nasan ka. Do you think you have free will? Do you really think you have free will? Do you really think you have choice? I don't think so. Isipin niyo pong mabuti. Kasi naniniwala ako na sa kwento na yon, mahalaga ang papel ni Judas. Dahil mawawalan ng halaga ang pagkapanganakan ni Jesus kung walang Judas. Alam niyo ba na si Judas is part ng family ng Judah? 'Di ba? The lion, 'di ba? The family of Judah. Very close na pamilya siya ni Jesus na nag-betray. Amen. Pero part siya ng disciple. I don't know, mga kapatid. I just found that. It's just, sa akin na, it's a scam. It's a scam. Whether, all I know is, we are predestined. Pinili ka ng Diyos from the beginning. Alam niya yung ending mo. Akala mo lang may free will ka. Pero baybayin niyo lahat ng ginawa ninyo. Lahat na nangyari sa buhay niyo, Jesus still found you. At naniniwala ako, matatagpuan mo pa rin hanggang dulo si Jesus. Dahil pinili ka niya. Because He chose you. So, Jesus found. Amen? Katulad po nitong si Peter. Amen?
Kahit na dininay niya, kahit naman hindi niya gustong i-deny, di ba? Dininay pa rin niya. Pabasa nga po, Ate Jane. John 18:17 po, magsimula muna tayo doon. John 18:17 hanggang 18. Andito pa po ba si Ate Jane o nawala po? Okay. Amen po, sis. Ayan, amen. Ano po yun, sis? John 18, verse, ano po yun? 17 and 18 po. 17 and 18. Amen. Sige po. Basahin po natin. Sabi po dito, si Pedro'y tinanong ng babae, hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nag-umpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro, tumayo roon at nagpainit din. Ito po ba yun, sis? Amen po. Amen. Amen po. So, nakita niyo po yung mga disciple? Amen. Nung bago i-deny ni Peter si Jesus. So, andun po more times ha. Sa isang alipin, nakita niyo po na giniginaw siya. Sa isang servant mga kapatid natatandaan niyo, nung bago dakmain or hulihin si Jesus, pinutol pa nga ni Peter yung tenga ng isang kawal, 'di ba? Para lang pagtanggol si Jesus Christ, tapos binalik ni Jesus yung tenga niya. Amen? Ito, minsan, dinideny natin si Jesus sa simpleng mga tao. He's just a servant, mga kapatid, na nakatayo siya doon habang nagpapainit siya. Amen? Nagpapainit siya. Yung moment na yon of failure, doon natin matatagpuan yung moment ng shame na hindi niya malilimutan. Nung tumayo siya sa tabi ng mga servant habang nagpapainit siya. Amen? Ito yung unsolved tension after the resurrection. Si Jesus, na-rose siya from the grave, amen, and conquered death. He appeared in the disciple and 100 more. Kasi sabi doon sa pag-aaral, mga 500 na taong nakakita kay Jesus Christ. He commissioned them as the Father that sent me, I also send you. Sabi niya sa John 20:21. Amen? But si Peter po, si Peter, ang thought niya noon, there's no way he's talking about me. Hindi na ako sasabihin ni God. Hindi na ako magiging bukang bibig ni God, di ba? Kasi isa siya sa close. Kasi dahil sa kahihiyan, yun na nag-convince sa kanya na disqualified na siya bilang disciple ni God. Kahit pa sinabi ni Jesus noon na my Father has sent me and I also send you. Amen? Ikaw din, no? Kung sinend si Jesus, ikaw kinatagpo ni Jesus and the Father Jesus will send you too. Pero sometimes we disqualify ourselves. So anong ginawa ni Peter noon? How does Peter respond after ng failure na yon? He go back, 'di ba? Kung ano yung alam niya, yun yung ginawa niyang withdraw. The withdraw. Ate, pabasa po, John 21:1 hanggang 3. Kapag nagkakaroon tayo ng failure, bumabalik tayo sa dati. John 21 po, 1 hanggang 3. Opo, wait lang. John 21, verse, ano po, sis? 1 hanggang 3. Okay. John 21, 1 hanggang 3. Ba't umaanot yung cellphone mo? Sabi po dito, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Amen po, sis.
Amen. So, di ba? Natatandaan niyo ba yung first met ni Jesus kay Peter? Wala rin silang nahuli. Amen? Nung panahon na yon, before Jesus called them. Before Jesus called them, Peter was a fisherman. Amen? It was his life. Yun yung buhay niya na nakilala siya ni God. At nung naramdaman niya yung hiya, dahil na-failed siya sa sinabi niya, at naramdaman niya yung heaviness sa puso niya, he went back. Diba? Back to what was familiar. Back to what was comfortable. Back to what he used to be. Amen? Yun yung ginagawa natin, tama? Kung saan tayo komportable. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi komportable, tama? Amen? Bumabalik tayo sa pamilyar lang na ginagawa natin. Yung okay na. Bumabalik tayo kung saan tayo kinatagpo ng Diyos. First point ko po, failure lead us to withdraw. Back to old habit, old thinking, and old identity. Uulitin ko po, failure lead us to withdraw. Back to old habit, old thinking, and old identity. Habit, thinking, and old identity. Kumbaga sa pera, wini-withdraw. Binabalik mo, bumabalik ka. Amen? Bumabalik tayo. Kasi si Peter dito, hindi lang siya naapektuhan. Na-notice din ng mga disciple na sumusunod sa kanya kung paano siya nag-respond sa kanyang failure. Yung impact, di ba? Na naging impluensya ni Peter sa lahat. Yung impluensya mo sa people na nakapaligid sa'yo, mga kapatid. Yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kaibigan mo, yung co-worker mo, yung kasama mo dito sa online, sa church. Amen? Mahalaga ang respond natin. Lalo na kapag ikaw mananampalataya ka. Yun yung respond, yun yung impact ni Peter sa mga disciple. Kaya kung saan siya pupunta, susunod din. Kaya bilang leader, mga kapatid, amen? How you respond kapag nagpe-failed ka. Ate Jane, kapag nabibigo ka, how you respond? Kasi maraming nakatingin sa'yo. Nakatingin yung asawa mo sa'yo, nakatingin yung anak mo sa'yo, nakatingin yung biyanan mo sa'yo, nakatingin yung kapitbahay mo sa'yo. How you respond? Kapag may failure ka, iba-iba tayo ng failure, maaaring hindi katulad ng dininay ni Peter. How many times has failure lead us to withdraw? How many times na binabawi natin yung mga sinasabi natin sa Panginoon? I think we go back also kung ano yung familiar. Kasi yung pain natin, para maging less yung terrifying pain, we try again. Amen? Yung mga dating tayo. Alam niyo po, failure is not event. And it's not who you are. Kung meron ka mang failure sa buhay mo, ako marami akong failure sa buhay. Pero that's the event, that's the moment ng buhay ko. But that's not who I am. Amen? Moment lang. Season lang yun ang buhay mo, Ate Billie Jean. Pero hindi yan yung ikaw. Amen? Si Peter tsaka yung mga disciple, ang thought nila, they have failed. Disqualified na silang lahat. Yun yung nag-define sa kanila. Yung moment na yun na naramdaman nila yung shame, amen, na hindi sila nagtagumpay kasi namatay si Jesus. Yun ang pakiramdam nila. Talunan sila. Amen? Yung fear, di ba, na akala nila, tagumpay sila, yun lang yung akala nila. Sometimes yun yung totoo. That's the fact. Ito yung katotohanan na nakikita natin sa mundo, but that's not the truth. Amen? Hindi i-allow ni Lord. Yung thought mo, yung identity mo, na tingin mo kung sino ka, because Jesus is not going to allow. She is the final word. Amen? The redemption. Amen? Yung redemption. So, what does Jesus do? He showed up with the breakfast sa kanila. Diba? Kahit wala silang nahuli. The disciple, nung all night na yon, nag-fishing sila, caught nothing. Wala silang nahuli. Diba? But Jesus found them still sa panahon na wala silang nahuli. Amen? Pero kahit walang-wala ka, kahit failed ka, Jesus still found you. Jesus still called them
Si Jesus ang nagtawag sa kanila, hindi silang tumawag kay Jesus. And that's the thing, mga kapatid. When you failed, amen? Sabi mo na yung pinaka-worst na ginawa mo sa buhay mo. Si Jesus pa rin yung nag-aantay sa'yo. Si Jesus pa rin, kahit di natin siya naaalala, siya pa rin yung kakatagpo sa kanila. And most of the time, kinakatagpo talaga tayo sa pagkain ni God, sa table. Amen? Sa salo-salo, sa union, sa communion, sa pagkain. Jesus called them. Nandun sa shore. Throw your net the other side. And then the net, di ba, nagkaroon ng full na fish. Tapos tumingin si John kay Peter and say, "It's the Lord. It's the Lord." Same thing ng katagpo nila nung una. Pabasa nga po, John 21:9. John 21:9, Ate Jane. Amen po. Wala po siya. Ako na lang po si... Ay, Amen. Sabi po dito, pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at tinapay. Amen. Ito po ba yun, sis? Amen. Amen, di ba? Napaka-familiar ng scene. Si Jesus, hindi lang siya gumagawa ng good breakfast. He was creating specific moments sa Sea ng Galilee kung saan na first met niya yung mga tao na yun. Nung hinila nila yung pool ng net ng fish, di ba? Anong sabi ni Jesus? Follow me. After nun, follow me. Yun ang sinabi niya kay Peter. Yun yung naranasan nila noon. Ngayon naman, kinatagpo sila the charcoal fire. Amen? Nang ibig sabihin sa Greek ng charcoal fire is anthrakia. Amen? Ito yung word ni John na ginamit na ang ibig sabihin ay charcoal fire. Yung word na to na nag-appear ng 2 times in the scripture. Both in John Gospel. Both connected kay Peter. Amen? Connected siya kay Peter. Hindi lang to ginamit ni John ng aksidente, mga kapatid, sa Word of God. Kaya pag nagbabasa kayo, baybayin natin, no, lagi nating meditate yung salita ng Diyos. Si Jesus, hindi siya accidentally na nagbibuilt ng charcoal of fire. Lahat ng ginagawa ni Jesus, may meaning lahat. Pinili niya yon. He built the same atmosphere. Kapag kinakatagpo ka niya, pumipili siya ng same atmosphere, sometimes same situation and same moment. Yung same smell, same warm, same meeting that night where he was. Diba? Nung nasaan si Peter, nung una niyang kinatagpo si Peter. Jesus doesn't avoid failure. Hindi dahil nagpe-fail ka, disqualified ka kay God. Kino-confront niya yun. Bawat failure natin, kino-confront niya. Kung saan ka nagpe-fail, doon ka rin niya kakatagpuin. Ako naniniwala ko. Alam niyo, sa buhay ko, nag-failed ako, no, sa mga utang. Mga ganyan, no. Isa sa part ng mga utang. Pero saan ako kinakatagpo ng Diyos? Sa financial ko rin. Amen? Hindi para i-avoid ni Lord yung aking mga pagkakamali, but i-build niya ako kung saan ako nag-fail. And He confront that. Yes, napapahiya ako, napahiya nila ako, pero so what? That's not my identity. My failure is not my identity. Yung maling decision ko is not my identity, and I thank God for that. Kasi kino-confront ako ni Jesus.
Tinatagpo niya ako. Tinatagpo niya ako nung panahong wala ako. Amen? Kaya na-appreciate ko yung panahong meron ako. Kaya willing akong magbigay. Nang hindi ako nag-aantay ng kahit anong kapalit sa kahit sino. Kasi kilala ko kung sino nagbigay. Hindi ako natatakot magbigay kasi hindi ako natatakot mawalan. Kasi naranasan kong mawalan. Hindi ako nagbibigay dahil sobrang dami ng meron ako. Nagbibigay ako kasi naranasan ko minsan sa buhay ko wala. Diba? Pero may ginagamit ang Panginoong Diyos. Kaya ganun din ako. Hindi dahil gusto ko magyabang o makilala ako o sumikat ako, wala na yun sa akin ngayon. Alam ko, kaya ako pinagpapala kasi gusto ng Diyos magpahala din ako. Hindi ako natatakot mawalan kasi sanay akong wala. At hindi ako natatakot bumagsak kasi alam ko na hindi ang pagbagsak ko ang identity ko. Hindi ang failure ko ang mag-a-avoid sa akin para lapitan ako ng Diyos. O hindi ang kasalanan ko ang maglalayo sa akin sa Diyos. Kasi nung unang makasalanan ako, tinawag ako ng Diyos, narinig niya rin yung prayer ko. I'm a sinner. Before, 'di ba? Pero tinawag niya pa rin ako. Kaya Jesus doesn't avoid failure, mga kapatid. He confront it. Kino-confront niya yon. This is who He is. Yun yung Diyos na meron tayo. He doesn't run from the shame. Hindi siya tumakbo dahil napahiya o pinahiya mo siya. He walked toward it. 'Di ba? Kaya nga kinuha si Lord, kinumpront niya nga kahit sa krus ng Kalbaryo yung kahihiyan. Tinanggal sa atin yung kahihiyan. Yung kasalanan, kinokompront niya, hindi niya inaabandon. Kaya tayo, minsan nakala natin yung pagtakas solusyon, hindi. I-confront mo yung kaaway. This is Jesus. Yun yung ginagawa ni Jesus. Kino-confront niya. Hindi niya tinatalikuran. The third point natin, Jesus redeemed the place and the moment of failure. Jesus redeemed the place and the moment of failure. Your past, your mistake, your failure become the place of redemption. Yun yung place that He redeems. Doon ka rin niya itatayo. Saan ka bumagsak, doon ka rin niya itatayo. Yung worst moment, amen, in His hand. Yung worst moment niya sa mga kamay niya become the very place ng most significant work ni God na hindi mo malilimutan. Yung pagpako ng kamay sa krus ng Diyos, hindi natin yung malilimutan. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yun. The recognition. Pabasa nga po sa John 21:15 hanggang 17. Nandiyan ka po ba, Ate Jane? Upo muna kayo, makinig muna kayo. Opo. Makinig lang muna kayo. Please. Apo. Ano nga po yun, sis? Sorry po. John 21 John. po. 15 and 17. John 21:15. 15 hanggang Amen. 17 po. Amen. Sabi po dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. Praise God. Hanggang 17 na po yun. Ay, amen. Sige po, sabi po dito.
Sige po, ulitin ko po. Sorry po, Ate Beb. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen po, sis. Amen. 3 denial. Amen. 3 declaration of love. Amen. 3 times Peter denied Jesus. 3 times Jesus invite Peter to declare his love. Gusto ni Lord marinig, mahal mo ba ako? Diba? Ate Jane, mahal mo ba ako? Tinatanong tayo ng Diyos, mahal niyo ba ako? Diba? Pero hindi, never bring up the denial. Never ask, why did you do it? Bakit mo ginawa yun? He simply asked, do you love me? Hindi niya sinisisi si Peter, bakit mo ginawa yun? Yung pagkakamali ni Peter na yon, alam niya ni Jesus na mangyayari yon. And ito yung mga realization, Lord, ini-scam mo kami, wala kaming free will. It is written. Diba? Alam mo to lahat. Akala lang natin may free will tayo. Believe me mga kapatid, ako po naniniwala talaga ako walang aksidente sa Diyos. Ikaw ang pinili ng Diyos. Kaya kakatagpuin ka rin niya kahit saang place, kahit saang lugar. At lagi niya lang itong itatanong sa'yo, do you love me? Not to your failure. Kaya pala, hindi sa aming mga gawa ang kaligtasan namin. And I thank you for that. Thank you, God. Kasi hindi sa aming gawa. Sa finish work mo, ganun ka-smart si God. Ganun siya ka-intelligent kung iisipin niyo mabuti. Ganun siya kabuti. Nung na-hurt, nung nasaktan si Peter, yung 3rd time na tinanong siya ng Panginoon, nag-grieve siya doon. Same kind ng grief na naramdaman niya nung dininay niya si Jesus sa scripture. Weep bitterly. Diba? Sa Luke 22:62. Si Peter po, umiyak siya doon. Na hindi niya gusto yung sinabi niya. Pero nakatakda yun, wala siya magagawa. Hindi problema yung mag-grieve tayo. Hindi problema yung umiiyak tayo. O nasasaktan tayo o nabibiter tayo. Ang problema kung anong ginagawa mo sa panahon na nag-grieve ka. Anong respond mo sa panahon na nagagalit ka. Sa panahon na nasasaktan ka, paano ka nagre-respond? Yun yung mahalaga. Amen? Kaya, napakahalaga, no? Yung grieve niya, pinaralyze siya nito. Yung shame niya, nilid siya nito sa pagtatago. Amen? Ganun yung nangyayari sa mga tao. But itong grieve na to, nung kinatagpo siya ni Jesus, ibang-iba. Yung grieve na nasa harap ka ng presensya ng Diyos. Yung grieve, nakaharap mo siya. Yung grieve, hindi ka na tinatakbuhan, kundi nilalapitan ka pa niya. Kahit na nasaktan mo siya, kahit na pinahiya mo siya, kahit na finailed mo siya, si Jesus pa rin ang kumakatagpo sa atin. Kasi lahat ng failure natin, lahat ng ginagawa nating mali, lahat na nagagawa ng mga kamay nating mali, nakatatak na yun sa kamay niya. Lahat ng maling ginagawa natin, nandun yung butas sa kamay niya. Para lagi mong hindi isipin na hindi ka failed, friend. Bayan ko na yan. Hindi ka failed, Andrea. Bayan ko na yan. Hindi kayo failed. Kasi bayan ko na yan.
Lahat ng mga ginawa ng mga kamay natin, hindi yan isusumbat ng Diyos sa'yo. Kasi alam niya yung halaga ng binayad niya. Kaya hindi yung failure yung magpapalayo sa atin sa Diyos. Doon pa rin niya tayo kakatagpuin. Kasi yung failure sa hand ni Jesus, maglilid sa atin sa transformation. Kaya yung kamay na dating madamot magbibigay. Yung kamay na dating hindi yumayakap ng kaaway, yayakap ng kaaway. Yung kamay na humahawak ng bato para ibato sa kapwa, bibitaw sa bato. Kasi Jesus paid it. Jesus transformed you. So kapatid, anong failure mo ang tinatago mo? Anong moment ng buhay mo na replay ka lang ng replay sa ginagawa mo? Gusto lang ng Diyos na malaman mo ngayong araw na to. Amen? Hindi po nilalayo ng Lord ang healing. Hindi niya iniiwasan ang healing. Tayo lang minsan yung umiiwas sa healing. May kagalingan. Amen, sa Panginoon. Minsan, hindi mo kayang pagalingin yung mga bagay ng failure mo. But you have to heal through it. You have to heal through it. Kasi hindi ka naman tatanungin ni Jesus ng question, di ba? Na kailangan mong marinig. O kailangan mong sagutin sa Kanya. Ang gusto niya lang malaman, ang gusto niya lang question, katulad ng kay Peter, na kailangan marinig ni Peter nung panahon na yon. Minsan yung in-expect natin na i-disqualified mo na ako, Lord. Diba? Pero hindi yun ang totoong sasabihin ni God sa atin. Every question, diba po, every answer was Jesus reminding Peter of who He is. Lahat ng mga tanong at question ni Jesus sa kanya, binabalik lang ni Lord kung anak, sino ka? Bakit kita pinili? Bakit kita tinawag? You're not failure. You're a shepherd. Diba? Peter, namatay ako. Kasi, di ba sinabi ko sa'yo, in you I will build my rock. Kaya sinasabi sa kanya ng paulit-ulit, mahal mo ba ako? Feed my sheep. Mahal mo ba ako? Take care of my sheep. Protect my sheep. Because you are a shepherd, Peter. Ikaw din, you are evangelist. You are a pastor. Diba? You are elder. You are part ng church. You are servant ni God. You are a friend. You are a son. You are a woman of God. You are a daughter of God. Ni-restore lang siya ni Jesus. Ni-recommission siya ni Jesus. Nakalimutan kasi natin yung tuwing nag-fail tayo. Failure doesn't have the final word, mga kapatid, on who you are. Jesus does. Jesus does. Amen? Si Jesus ang final word, hindi ikaw. Hindi lahat ng mga iniisip mo sa isip mo, hindi lahat ng kung sino ka, ganito na ako, wala na akong pag-asa, wala na akong ganito. It's not the truth. That's not the final word. Maybe that's the fact, nagkamali ka, but that's not the truth. Because the only truth is with Jesus. He will make a way. Amen? Kaya napakahalaga. That's why ang community natin is not optional. We need others who can see who we're becoming in Christ. At kailangan nating magsalita. Speak it, di ba po, over us. Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Sa panahon hindi natin nakikita yung sarili natin, may mga taong magsasabi sa atin. Magpapahalaga sa atin. Kasi sometimes pag fail tayo, empty tayo eh. Diba? Hindi mo na nakikilala yung sarili mo. Pero pag kumausap ka ng mga tao, katulad ng mga, last series po, yung mind ng maayos na utak, diba? Pag hindi ka nagwawala, hindi na magsasabi, hindi ka ganyan, hindi totoo yung sinasabi mo. Diba? Maraming lumalabas sa bibig natin, hindi naman totoo.
And God use other people to speak to you. Kasi naiiba yung pagtingin mo sa sarili mo tuwing nagkaka-failure ka, disappointment ka. Amen? Kapag nag-grieve ka, namamali yung tingin mo kapag namamatayan tayo, nawawalan tayo ng mahal sa buhay, nawawala tayo. Kaya sabi ni Jesus, follow me. After all this na nangyari, follow me. After the failure, after the question, after the restoration, Jesus say one more thing to Peter. Follow me. Sabi niya, sa John 21:18-19 po, ate. John 21:18-19 po. Amen po, sis. Amen. And 19. Okay. Wala. John 21 po, 18-19. Sabi po dito. Amen. Sabi po, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen po. Amen. Follow me. Peter had heard, di ba po? Si Jesus, nung una siyang tinawag ni Jesus sa Sea ng Galilee. When Jesus first extended the invitation sa kanya, narinig niya na to. Sa courtyard, sa fire, yung 3 denials niya. And he still chose Peter anyway. Failure didn't disqualified Peter. Kung saan man nagkamali si Peter, hindi siya disqualified ni God. Ginamit yun ng Diyos to form him. Ginamit ng Diyos yung mga failure natin para hubugin tayo. Para palakasin tayo. Para patatagin tayo. Hindi, tuwing nagpe-fail tayo, hindi niya tayo nilalayuan. Amen? Kaya, the man na hindi kayang i-admit sa servant girl, habang siya'y nagpapainit ng panahon na yon, na hindi niya ma-admit na kilala niya si Jesus. Sa isang servant girl, sometimes sa isang maliit na bagay tayo madidinay si Jesus. Pero itang man na to, si Peter, he stood in front of 1,000 and changed the world. Sa isang servant, yes, nag-failed siya. Pero sa 1,000 na tao, tumayo ulit siya. At binago niya lahat. And same things ng katotohanan sa'yo at sa akin. Alam niya yung failure mo. Alam niya rin yung mistakes mo. Amen. Alam niya rin kung anong nangyari. Alam niya pa rin kung anong mangyayari in the future. Pero kapatid, isa lang din ang sasabihin ni Jesus sa'yo. He always still saying, follow me. Follow me. Because Jesus is inviting. Amen. Ini-invite tayo ni Jesus. Si Jesus, yung Panginoon, na kung sino nakakakita ng ginagawa mo, nakatago man o hindi,
Nasa loob mo ng puso mo o hindi. He's still inviting you. Amen? So now, yung tanong is not just for Peter, mga kapatid. It's for you and for me. Will you follow him? Will you trust what he say about you more than what your failure says to you? Diba? Susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Amen? O mas maniniwala ka sa mga kabiguan mo, kung ano sinabi ng mundo sa'yo. Amen? Purihin pa ang Panginoon. Isang bagay lang po ang gusto kong makita natin. Amen? Jesus didn't disqualify us in our failure. Jesus find us in our failure. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, na even sa mga failure namin, you still find us. You still found us, Panginoon. Patuloy mo kaming tinutulungan at tinuturuan, Panginoon, na ma-overcome ang lahat ng kahihiyan dahil lahat ng ito'y binayaran mo na. Lahat ito'y tapos na. Kaya, Lord, makita nawa namin ang aming sarili for who we are. Hindi ang failure namin na magdi-define sa amin kung sino kami. Lord, we thank you for still inviting us to follow you. And that's the very truly word, Panginoon, na mula sa iyo para sa amin din na pinapahatid mo ngayon. Katulad ni Peter, hindi ang mistake, hindi ang failure, Panginoon, ang magpapalayo sa amin sa iyo. But you still confront that para matagpuan muli kami at bumalik kami sa dating identity namin kung saan mo kami tinawag. Sa kilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan niyo. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa oras na to. At patuloy ka nilang dakilain, duwalhatiin, parangalan at pasalamatan sa lahat, Panginoon, ng mga nangyayari sa season ng buhay nila. Maaring hindi kami komportable, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon namin. But Lord, I thank you kasi kapartner ka namin on the way ng journey namin. Basta magtiwala lang kami, humakbang kami ng may pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama. Salamat for you sees us. Salamat for your helping us. Salamat na binibigay mo lahat ng mga pangangailangan namin. Inaabot mo kami. Kinakatagpo mo kami. Sa lahat ng oras, lahat ng pagkakataon. Salamat, Ama. In Jesus' name, we thank you, we honor you, and we glorify your name in the highest, Father. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. God bless po and glory to God po.